Shoutout nga pala kay Jerome Pajares, bumili ng sapatos at maraming salamat sa iyo kaibigan. Pacers sinayang ang pagkakataon sa Game 3 laban sa Knicks. Warriors all in na sa susunod na season. Pinaliwanag kung ano ang hinahanap sa merkado. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Umiskor si Karl Anthony Towns ng 20 sa kanyang 24 na puntos sa ika-4 na quarter nitong Lunes at nagdagdag si Jalen Brunson ng 23 puntos habang bumangon ang New York Knicks mula sa 20 puntos na deficit upang talunin ang Indiana Pacers 106-100 in Game 3 in Eastern Conference Finals. Nagrehistro rin si Towns ng 15 rebounds habang nabawasan nila ang kalamangan ng serye sa 2-1. Kahit na pareho silang si Towns at Brunson ay nasa foul trouble halos buong laro. Gaganapin ang Game 4 sa araw ng Miyerkules sa Indianapolis. Pinangunahan ni Tyrese Haliburton ang Pacers na may 20 puntos at 6 na assists. Nagdagdag naman si Miles Turner ng 19 na puntos habang bumagsak ang Indiana sa 0-4 all-time record kapag naglalaro sila sa parehong araw ng pagdaraos ng Indianapolis. Namigay ang mga opisyal ng koponan ng mga gold at blue na t-shirt na may nakasulat na Vroom Baby upang ipagdiwang ang pambihirang doubleheader ng Pacers at ng karera matapos halikan ni Alex Palou ng Spain ang bricks bilang selebrasyon ng kanyang panalo. Tumanggap si Palou ng mainit na standing ovation sa ikalawang quarter. Eksakto habang nagsimulang lumayo ang Indiana tungo sa 55-35 lead with 3:20 minutes remaining in first half sa harap ng 6 na manlalaro mula sa 2000 Eastern Conference Indiana Champion Team kabilang si Hall of Famer Reggie Miller. Gayunpaman, hindi na itabla ng Pacers ang panalo kahit pa may hawak silang 68-52 lead. Sa simula ng ikatlong quarter, bumalik ang New York, binawasan ang lead sa 80-70 pagkatapos ng tatlong quarter. At sa lakas ni Towns at liksi ni Brunson, muling kinuha ng New York ang kalamangan sa 89-88. Matapos ang shooting ni Brunson sa natitirang 7-10 minutes. Hindi naging leading ang Knicks ng higit sa 4 na puntos hanggang sa huling mga free throws sa nalalabing 2.6 seconds. Anong masasabi nyo sa comeback na ito ng Knicks mga kaibigan? Sa ibang balita naman, kahit na ang mga mas batang team ay nagiging mga NBA adult na kayang patumbahin sila, nananatiling lubos ang paninindigan ng Warriors sa 3 veteranong papasok sa susunod na season na may average na edad na 36.4-year-old. Ito ay isang lantad na pagtatangkang suwayin ang kasaysayan ng NBA na hindi mabait sa mga tumatandang star. Tinatangka ito ng Warriors dahil lamang kay Stephen Curry, isang hoops unicorn. Ito ang alam ko, may Steph Curry kami sa team, isa sa mga pinakadakilang manlalaro sa lahat ng panahon. Sabi ng coach na si Steve Kerr, si Curry ay magiging 38 taong gulang pagdating ng 2026 NBA Playoffs. Si Jimmy Butler ay magiging 36 na taong gulang sa Setyembre at si Draymond Green ay magiging 36 sa Marso. Wala pang koponan na may ganitong katanda na core ang nanalo ng NBA Championship. Nasa punto na tayo ngayon na kailangan mo nang tumingin sa hinaharap, sabi ng general manager na si Mike Dunleavy. Pero ang liga na ito ay taon-taon ang labanan at lalo na sa mga manlalaro na meron tayo, ang focus natin ay halos 90% para sa susunod na season. Isang taong misyon ang approach na ito. Ang last ride ayon kay Curry nang makuha si Butler noong Pebrero. Nakaset na ang 2026-27 season pero ang pahayag ni Dunleavy na 70% ay parang hindi na ito isinama sa kasalukuyang plano. Paano natin mapapabuti ang grupong ito? Maraming paraan, sabi ni Dunleavy. Nagsisimula ito sa paghahanap ng mga support players na kayang gumawa ng opensa. Ang pinakamaasahang ganitong manlalaro sa kasalukuyang roster ng Golden State ay si Jonathan Kuminga, isang gifted athlete na ang mga kamanghamanghang sandali ay hindi laging bumabawi sa kanyang pangkalahatang epekto. Siya ay magiging restricted free agent sa Hunyo at tiyak na magkakaroon ng interes mula sa ibang koponan. Tandaan ito, gaano man kamahal ni CEO Joe Lacob si Kuminga, mas mahal niya ang panalo tuwing Mayo at Hunyo. Lantad sa postseason na kailangan ng Warriors ng mas maraming shooting, scoring at kaunting dagdag sa laki sa ganoong ayos ng prioridad. Nang na-injure si Curry dahil sa strained hamstring sa Game 1 ng Western Conference Semifinals, bumagsak ang opensa at napako na lang sa hindi siguradong tira ni Buddy Hield at halos wala ng iba.
Pero nakita nyo, nang nawala si Steph, naging issue talaga ang kakulangan sa shooting. Aminado si Kerr. At naapektuhan si Draymond, naapektuhan si Jimmy, naapektuhan si JK. Mga bagay na kailangan talaga naming ayusin. At kaunting dagdag sa sukat, ang pagsasaayos nito ay nangangahulugang gawing prioridad ang shooters-scorers. Isang bagay na hindi na nila naging focus nitong mga nagdaang taon. Ang pinakamalaking pagkakamali ay noong 2018 nang piliin nila si Jacob Evans kahit na naroon pa sina Jalen Brunson, DeAnthony Melton at Gary Trent Jr. 14 na taon na mula nang huli silang pumili ng isang NBA level shooter sa draft at si Klay Thompson ay naging mahalaga sa 4 na titulo ng team bago lumipat sa Dallas Mavericks noong nakaraang summer. Dinala ni Dunleavy si Hield, isang lohikal na galaw dahil hawig ang kanyang kakayahan. Samantala, napakaraming shooters sa buong NBA, kaya karamihan sa mga team ay kayang mag-spread ng floor gamit ang 4, kung minsan 5, na banta mula sa labas. Ang mga kuponang tulad ng Eastern Conference finalist Indiana Pacers at defending champion Boston Celtics ay sapat ang lalim para sa 5-out setup kung saan lahat ay kayang mag-shoot mula sa malayo. Sa isang starting lineup na kinabibilangan nina Butler at Green na kayang gumawa ng 3-pointers ngunit hindi nakakabunot ng depensa, 3 tunay na banta lang sa perimeter ang kayang itayo ng Warriors. Isa na namang benepisyo ito ng pagkakaroon ni Curry. Isa rin itong halimbawa ng pagsuway ng Golden State. Sa pagkakataong ito, hindi sa kasaysayan ng liga kundi sa kasalukuyang trend. Ang mahalaga ay gamitin ang lakas mo, sabi ni Dunleavy. Maraming paraan para magtagumpay. Sa tingin ko, ang mga tao ay nagrereklamo na parang pare-pareho na lang ang NBA ngayon. Lahat ay nakaspread, puro high pick and roll, puro tres, ganun na lang. Gusto ko na kaya naming gumawa ng ibang bagay at syempre dahil kay Steph, isa siyang natatanging manlalaro na sobrang laki ng impluensya. Pero sina Jimmy at Draymond ay may sariling mga kakaibang estilo. Si Jimmy, sa kakayahang makakuha ng foul at puntos mula sa free throw line, epektibong paraan yun ng pag-score at pag-atake. May mga paraan kami para maging magaling sa opensa kahit hindi ito tradisyonal sa 2025 gaya ng ibang koponan. Ayos lang yun kung may makakapuntos mula sa iba't ibang anggulo. Ang huling draft pick ng Warriors na may ganitong kakayahan ay si Jordan Poole. Napakahalaga niya sa tagumpay ng koponan sa 2022 playoffs na nauwi sa kampeonato, pero na-trade siya sa Washington Wizards 2 taon na ang nakalipas at hindi na siya napalitan. Si Poole sa kanyang pinakamahusay na anyo ay kayang gayahin ng ilan sa mga katangian ni Curry at mas mabilis pa nga sa dribble. Hindi ito aksidente na narating ng Warriors ang tuktok ng may sidekick si Curry na kayang takutin ang depensa sa shooting scoring. Kaya't makatwirang ilagay ang pangangailangang iyon sa tuktok ng off-season priority list. Ang pinakamahalaga sa sinumang sinusubukan naming kunin i-draft o i-sign ay kung gaano niya kami mapapabuti, sabi ni Dunleavy. At mula doon, ano ang kailangan naming isuko? Handa kaming isuko kung anuman ang kailangan. Ang off-season na ito ay isang sugal para sa season 2025-26. Alam ng Warriors na pambihira ang kanilang core pero kailangan nila ng mas mahusay na support cast. Nasa front office ang responsibilidad na hanapin ito. At oo, maaaring si Kuminga ang bargaining chip sa ganoong trade. Ang pagkapanalo ng kampyonato kasama sina Curry, Butler, Green ay mangangailangan ng isang napakahusay na karagdagan o kahit dalawa talagang mahuhusay. Noong 2014, ang medyo may edad ng Spurs ay nagkampiyon kasama si 38 taong gulang na si Tim Duncan, 36 na taong gulang na si Manu Ginobili at 32 taong gulang na si Tony Parker. Pero may 22 taong gulang silang Kawhi Leonard noon na naitalagang NBA Finals MVP. At sa kaso sa Golden State, walang 22 taong gulang na Kawhi Leonard ang papasok sa Chase Center. Anong masasabi nyo sa planong ito ni Dunleavy mga kaibigan?